Unang-una may nakita akong feedback sa social media na may umangal taga Barangay Addition Hills na naghahalo lang ng simento at siya'y inaresto. Ako ba'y humihingi ng paumanhin at pupuntahan ko po siya sa mga susunod na araw at sabihin ko na at ako na po ang hingi ng paumanhin. Sa videong ito, kita ang isang lalaking hubad na tila maghahalo ng simento ilang hakbang mula sa pintuan ng kanilang bahay. Nilapitan siya ng mga otoridad at inisyuhan ng tiket dahil sa paglabag sa ordinansa sa Mandaluyong City. Ang insidente, umani ng batikos sa social media. Karamihan dito laban kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Kaninang umaga, humingi ng paumanhin si Secretary Remulla sa lalaki at inamin ang pagkakamali. It was my fault that I did not give clearer instructions on how to do the Safer Cities Initiative. Nagkulang po ako ron. Paliwanag ng kalihim, nais lamang niyang magkaroon ng ligtas na syudad ang Metro Manila. Ang gusto ko lang po, ang tanging hangarin ko ay patahimikin yung mga kalye. Ngunit dahil sa kakulangan ng aking paliwanag, ay kahit sino na lang basta walang t-shirt ay siyang dinampot. Mali po yun. Nagkamali po kami ron and I take full responsibility. Dahil sa nangyari, sinabi ni Secretary Remulla na aayusin nila ang mga limitasyon at tamang implementasyon ng programa. Maglalabas aniya sila ng mas malinaw na alituntunin upang maiwasan ang kahalintulad na insidente sa hinaharap. I will make amends and I will make sure na mag-usap po kami para maklaro ko po ito. Nevertheless, the Safe Cities Initiative has begun and it will progress. It will progress to other forms of making the city safer, which I will announce in the next few weeks as we perfect this. Sa kabila na nangyaring kalituhan sa pagpapatupad ng ordinansa, sinabi ni Secretary Remulla na tuloy ang paninikit at paninita ng mga pulis habang inaayos ang implementasyon. Tuloy ang campaign. We just have better information para sa mga residente at para sa mga pulis. Tuloy pa rin ang campaign na yan. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 6,000 ang nasita at natikitan ng mga otoridad simula na mag-umpisa ang programa noong Lunes. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.